So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro pangalawang beses ko na na-content ito. So, regarding nga po ito, dun po sa gold na sinasabi nga po ni Gigong. Na-content ko na po ito last year pa, 2024 pa. So, ngayon, ang malinaw dito mga kababayan, kung sinasabi kasi ng mga DDS, no, na hindi daw po maganda ang ginawa nga daw po ni PBBM admin na magbenta po ng gold. Kamusta naman po si Gigong? Punta pakita ko to sa inyo, ha. So, sabi dito, no, Marcos sold gold reserve. Ito yung nirereklamo ngayon ni Digong. At ito rin po yung sinagot na Tony Clear. Nagbenta daw po si Marcos ng gold reserve natin. Siyempre, kung tanga-tanga ka, maniniwala ka. Di ba? Maniniwala ka na sobrang unusual po ng ginawa ni PBBM. Pero in reality po, hindi po yun. Normal lang po na nangyayari po yan. So sabi dito former President Rodrigo Duterte launches a scathing attack on the Marcos administration during the Cebu People's Indignation Rally on Saturday in Mandawi City, accusing Marcos family of stealing and selling the country's gold reserve and blaming them for the weakening of the Philippine peso. So ngayon, alam niyo nakakatawa dito, intriga po kasi ito. Ngayon, kung tatanungin po natin yung mga DDS, at saka especially yung anchor ng Iglesia ni Cristo, di ba? Pati si Cristo si Guerra malamang, di ba? Na ano daw ito? Wag daw po sagutin si Duterte. Focus lang daw po sa trabaho. Kung di pa naman gago talaga to, no? Mga kababayan, ito po, intriga po ito. Nasabi nga po ni Digong, binenta daw po ni PBBM yung gold at what you call this? Binenta daw po ni PBBM yung gold at ang nakinabang daw po dito yung pamilya nila. So in the first place mga kababayan, kailangan natin malaman ito. Duterte sold 49.31 tons of gold. Di ba kung parang may naman pala ng gold na binenta, si Duterte po pinakamarami na binentang gold. Pakita ko sa inyo. Actually, si Gloria pala pinakamarami. Si Gloria. Pakita ko sa inyo mamaya, no? So, ito mga babayan, no? Actually, napakita ko na to sa inyo, eh. So, si PBBM, mga babayan, ang binenta po ni PBBM na gold, 19.05 tons lang. Ayan, no? 19.05 tons. Ngayon, si Digong, mga kababayan, ang binenta po ni Digong, 49.31 tons. Alam niyo kung anong bullshit dito mga kababayan? Kapag si Duterte gumawa, bulag po itong mga putang ilang DDS po na to. Pero kapag si PBBM gumawa, kahit naman po normal na ginagawa lang ito, para sa kanila mayroon ng mali, intrigahin na po nila. So ngayon ito si Pinoy ba nagbenta ba ng gold? Tingnan natin. Walang record si Pinoy, Walang record si Pinoy na pagbenta ng gold. Wala dito. So ngayon puntahan natin yung trading economics, Ito yung gusto kong pakita, Wait lang. Trading economics. Saan na ba yun? Ito to. Trading economics Philippine Gold. Napasubscribe tuloy ako dito sa website na to. So tingnan nyo to, Philippine Gold Reserves. Sangkay Gold ba ni Talyani yan? Si Sangkay, tanongin ninyo kung saan niya nakuha yung Talyano Gold. Di ko po alam yan. Sorry to. So actually, ito po yung gold reserve po na Pilipinas. Tingnan nyo to, So ngayon, papuntahan natin sa pinaka maximum. Yan, okay. So mga kababayan, tingnan nyo to. Ito po yung gold reserve po na Pilipinas from year 2000. Okay. Ngayon, kung sinasabi ninyo, actually yung isa sa mga nagrereklamo po ng gold reserve po na to, si SAS. Si SAS mga kababayan po, isa po siyang taga-suporta ni Gloria. Okay. Ngayon, kung makikita po ngayon natin dito, kung pag-uusapan po natin yung pagbebenta po ng gold, ang pinakamarami po na ibenta si Gloria from 2024 hanggang 2007. Ito po yung pinaka all-time low po natin ng gold reserves. 2007 po ito. Tignan nyo, So ngayon, ang point ko dito mga kababayan, si Pinoy nga pala, nagbenta rin pa ng gold si Pinoy, no?
Si Pinoy din pala, nagbenta din pala ng gold. So, ang point ko dito mga kababayan, kung para sa inyo pala, malaking problema yung pagbebenta ng gold, matagal na po natin ginagawa ito. Panahon pa po ni Gloria po, nagbebenta na po tayo ng gold. So ngayon, ang point dito, bakit nag-iiyak kayo, bakit nagreklamo kayo, nung si PBBM po yung gumawa, na ito po yung normal lang po na ginagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Hindi, natawa ko sa iyo, Takero. Ba't na? Yung comment kasi, yung comment si Sangkay eh. May nag-comment si Sangkay, yung comment ng, sino ba nag-comment nun? Ayun, si First Protector may kasalanan yan eh. Si First Protector nag-comment eh. Kaya nabanggit ko si Sangkay, ano ka ba? So ito, naku, kasama pa naman namin si Sangkay, no? So ito mga babayan, so bakit ngayon natin dito? Nakuha niyo ba yung point ko? Tingnan niyo dito ah. Ayan o. Lakayan natin. O, di ba? So, nung nagbenta po ng gold si Gloria, nakakapag-produce pa naman po tayo ng gold. Okay? So nung panahon ni Pinoy mga babayan, nakapag-produce po tayo ng gold ulit no 2010. So nagbenta si Pinoy ng gold noong 2011. Okay. Tapos tumaas po yung gold reserve po natin at ito po ay nag-stagnant po tayo. Alam niyo kung ano masamang ginawa dito ni Duterte? Stagnant po yung gold reserve po natin, yung production ng gold reserve. Bakit siya nagbenta? Ayun ang point dito. Stagnant po ang gold reserve po natin noon. Hindi naman siya nakapag-produce ng malaki ng marami ang gold. Nagbenta po siya noong 2021. So malamang sasabihin niyo pandemic, kay Takero pandemic yan, kaya siya nagbenta ng gold. Saan napunta yung inutang natin? O, tingnan natin to ha. O, so tingnan niyo ito mga kababayan, no? Ito po yung utang ng Pilipinas ngayon. From 1982. Okay, from 1982, pataas, hanggang 2024. Okay. So, una sa lahat mga kababayan, no? Ako wala naman akong problema sa utang-utang. Wala naman akong problema diyan sa utang-utang na yan ng Pilipinas. Ang importante lang talaga dito is kung nagagamit ba ito ng maayos. Yun pala yun. Wala pang problema sa utang ng Pilipinas kung ito po ay nagagamit ng maayos. Di ba? Wala rin po problema sa utang ng Pilipinas. Di ba? Kung ang ekonomiya po ng Pilipinas ay gumaganda. O, ngayon mga kababayan, tinan nyo to. So, ang gusto ko lang sabihin dito mga kababayan, nung panahon po ni Digong, lumabo po yung utang natin. Balik tayong 10 years. O, yan, no? Tinan nyo, nung panahon ni Pinoy, DEP, no? DEP. O, 77 billion dollars, no? Maliit, nakapagbayad pa kasi Pinoy nung ano. O, tama pala, o. Tapos lumaki po yung utang natin nung panahon ni Digong. Okay. So, kay PBBM mga kababayan, lumiit. Nakapagbayad siya nung 2024. Nakuha niyo yung point, nakapagbayad po siya noong 2024. From 125 billion dollars, naging 123 billion dollars lang po ito last year. So, samantala kay Digong mga kababayan, di po tayo nakapagbayad. Puro lang tayo utang. So, ang point ko dito mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin dito, si Duterte po ang nakapagbenta po ng maraming gold. Ng gold reserve natin. Kung nakapagbenta po siya ng maraming gold reserve po natin, bakit umutang pa tayo? Nakapagbenta po si Digong ng sobrang daming gold, 49 tons. Tapos, umutang pa siya ng sobrang laki. And besides mga kababayan, ni minsan hindi po siya nagbayad ng utang natin. At ang malupit dito mga kababayan, no, ang malupit dito, punta natin yung corruption ranking natin. Ito nakakatakot dito eh. Corruption ranking. So ngayon, ang tanong dito, nag-improve ba yung corruption sa Pilipinas? Nag-improve o mas nag-worst? Tingin ninyo. O, so mayroon tayong data dito. Siyempre tayo mga kababayan, pag tayo po nagbanggit, palagi tayo may data. Okay, punta natin to. Tignan nyo kung gano'ng kasama po yung ginawa ni Digong sa atin ha. 2013 mga babae, panahon ni Pinoy, number 94 po tayo. 2014,
14, number 85 po tayo. So, ibig sabihin nun, mas mababa, mas maganda. Di ba? Nakuha nyo ha? Kung mas mababa po, mas maganda yung ranking po ng korupsyon. So, tingnan ninyo, kailan tumaas yung korupsyon natin? Panahon ni Digong, 2019. Di ba? Noong panahon ni Pinoy, from 95, umangat po tayo ng 117. Tingnan niyo ha? Ito data ito ha? Data ito. Walang halong panloloko ito. Oh. Kaya pala lumobo yung korupsyon ni Digong noon, 2017 pala, no? Siya pala yung pinakakurakot sa buong mundo noong 2017 pala, no? Okay. So ngayon mga kababayan, kasi alam nyo kung bakit nahihirapan po talunin ng korupsyon po ngayon. Oh, sa tingin ko lang mag-agree din po kayo sa akin. Di ba? Nakita naman po natin yung trend na yung korupsyon po sa Pilipinas lumobo po ng panahon ni Digong. So, ibig sabihin nun, nakabuo na po ng isang kultura ng kurakot ang gobyerno ng Pilipinas dahil po sa ginawa po ni Digong. Ngayon balikan natin yung data. Balikan natin. Yung pinaka-maximum hanggang kailan ba? Maximum. O, ito pala, pinakakurakot pala, putang na, panahon ni Gloria, oh. Gloria pa rin mga kababayan. O, pinakakurakot pala sa history ng Pilipinas, panahon ni Gloria, 2008. Isipin mo ha, sa 190 na bansa sa buong mundo, pang number 141 po ang Pilipinas sa hindi pinakakurakot. Konti na lang mga kababayan. Kaya pala hirap na hirap ang mga Pilipino noong panahon ni Gloria kasi po, pinakakurakot pala sa history ng Pilipinas panahon ni Gloria. Oh, di ba? Ito, 2008 eh, oh. Oh. So ngayon mga kababayan, grabe no? O ngayon, bumaba po siya ng panahon ni Pinoy. Kaya nga ngayon mga kababayan, no? Kung dati tawag ko kay Pinoy, panot, ngayon hindi na. Hindi ko na pumatawag na panot si Pinoy ngayon. Kasi po pinababa ni Pinoy yung korupsyon sa Pilipinas. Naging 85 na lang po, pinakamababa. So, noong panahon nga po ni Digong, tumaas po na tumaas ito. So ngayon, pasok tayo kay PBBM. Oh. So noong panahon ni Digong po, pang number 117 po tayo. Di ba? Noong panahon ni Digong, 117. From 190 plus na bansa, pang 117 po tayo na hindi pinakakurakot. Okay? Tapos nung panahon ni PBBM, bumaba po tayo na 116. Nag-improve po tayo na 1 point. 2023, nag-improve na naman po tayo ng 1 point. Last year, nag-improve na naman po tayo ng 1 point. So, alam niyo mga babayan, no, ang point natin dito, hindi naman po kasi mag-i-improve po yung corruption index po sa Pilipinas. 'Di ba? Nang wala pong ginagawang paraan ng gobyernong ito. Alam niyo kung anong pinakamahirap dito sa ginagawa nilang pagsugpo sa kurakot ni Digong? Nakagawa na po, 'di ba? Sa data mo, Takeo, grabe si Ramos. Talaga, tinangan natin. Grabe pa si Ramos. O hindi kasi mga kababayan, wala pang pera Pilipinas nito eh. Wala pang kukurakutin eh, no? Kaya gano'n, no? Wala pang kukurakutin kasi. Oo. Kaya wala makurakot. Oo. Tama nga, no? Nung panahon pala ni Ramos, konti na kurakot ni Ramos kasi konti lang kakurakutin. Yung mayaman po ang Pilipinas, doon po maraming kinukurakot. Kaya point dito kasi mga kababayan, nakagawa na po kasi ng kultura si Digong ng korupsyon sa gobyerno na mahirap po sugpuin. So ngayon, kaya nga po gumagawa po ng mga paraan ng ating Presidente Bongbong Marcos, for example, yung digitalization ng pagbayad po ng mga government fees. So kasama po yan. Di ba? Pati po yung paghahabol natin sa nakurakot po ng mga Duterte. Oh, na nakatago po kay Kibuloy. Kasama din po yan. Oh. And by the way, mga babayan, no, tinan nyo to, no? Baka sabihin nyo, binabola ko kayo eh. Tinan po natin yung GDP ng Pilipinas. At least makuha nyo yung point. O, yan, no? So, mga babayan po, ngayon po, tumataas po yung GDP natin.
O, di ba? Kita nyo ba? Yan. Kaya kung nakita nyo nga po, no, kung bakit mababa po yung kurakot ng panahon nga po ni pangalan nito, ni Ramos, kasi po, ang baba naman ng GDP natin noong panahon ni Ramos. Magkano lang? 73 billion? Ang rate nito, no? 73 billion lang po pala yung GDP ng Pilipinas sa panahon ni Ramos. Tapos tumas lang po talaga ito ngayon, 450 billion, no? Last year. O, di ba? So, hello po, Mesyang TV, maraming salamat. Thank you po, no? Danzable TV, isang proud sa'yo, no? Thank you po, no? So, yun mga kababayan, no? So, ang point natin dito mga streeters, no? At least nagpakita tayo ng data na itong narrative po ng mga Duterte fanatics po ay isang malaking kabulsitan. Na regarding nga po dito sa mga gold reserves, mga kababayan, na nangyayari din pala ito ng panahon ni Digong, nangyayari din ito sa panahon ni Gloria. So, anong reklamo ninyo? Di ba? Expo Pilipino, meron pang pre-amari scam, di ba? Oo. Coconut Levy Fund, isa pa yun. Oh. Kaya yun mga kababayan. So kayo nga po, no, ano masabi nyo nga po dito sa kabulsitan po na ginawa nga po ni Digong. Na nagbenta pala siya ng 49 tons of gold. So, kayo ba, justifiable ba yung pagbenta ng gold ni Digong? Na 49 tons? Tama ba? 49 tons, di ba? Tinan ko nga ulit. Baka 49 tons nga, 49 tons. No? Samantalang, lumabo din palang utang natin. Di ba? Justifiable ba para sa inyo yon? Teka, pakita ko ulit para mas maganda. 49 tons pala. Ito. Nawala tuloy. Ang dami kasing slide eh. Ito. Yan. Oh. So kayo ba, justifiable ba itong ginawa ni Digong na magbenta ng 49 tons na gold? Tapos nagreklamo ngayon ng mga DDS? Samantalang si PBBM lang po, ang binenta lang pala ni PBBM, malit lang pala na portion to, no? To, 19.05 tons. Di ba? So ngayon, syempre, justifiable ba yan? Kasabay po na pagbenta po ng gold ni Digong, kasabay din po yung pag-utang po natin ng sangkatutak po sa external debt. Yung paglobo din po ng external debt po natin. O, di ba? So, yun, no? So, basic lang naman ito. So, yung mga streeters, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito, so comment na po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, palike, pa-subscribe, kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, sa muli po, maraming salamat mga kababayan, no? Nabot po tayo ng ilan? 1,200 views kanina, no? Medyo ginabilang po talaga tayo, alas 12 na, no?